fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With So, sino ba ang tagapagdala o nagbayad ng ating kasalanan? No, napakahalaga po kasi ng katanungan natin na ito na dapat nating sagutin sapagkat hindi tayo nagre-relihiyon o hindi tayo sumasambat, nagpupuri sa Panginoon nang hindi tayo nagkakaroon ng assurance na tayo ay pinabanal na at tayo iniligtas na ng Diyos. Kasi at the first place, dapat po nating malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubura ng mga kasalanan. Kaya po, ang tanong po natin i-remind ko lang po, no? Sino ba ang nagdala at nagbura ng ating kasalanan? No, ayun po ay napakahalagang katanungan kasi kung tayo sa ating sarili o sa ganang ating sarili ang nagdadala ng ating kasalanan at sasabihin natin, we are saved by works.
Hindi po pwede yun. No? So, yun po ang ating sasagutin ngayong gabi. Sino ba ang nagdala ng ating kasalanan? Who bore our sins? Oh, so ito po yung ating paksa. Scapegoat, Satan, or Christ. Ayan. So, pag sinabi nating scapegoat, mamaya-maya po ay ating i-define po ang bagay na yan, no? So, may ilan po kasi tagapangaral ng Biblia o nangangaral at nagkiklaim na sila ay may prophetic office. No, na minsan ay nakokontrahan ang kanilang mga pahayag. No, halimbawa na lang po dito sa kanyang isinulat na early writings, page 280, 281, ang sabi diyan, Satan, the author of sin. Sa unang pahayag, no, it looks like ini-establish niya na si Satan ang scapegoat, no? At sa pangalawa, sabi niya sa manuscript 112 noong 1897, it was 16 years after, ang sabi, Christ was the scapegoat, which the type represents. So dito ay nagkaroon po siya ng change of mind na nung 16 years ago ay si Satan daw ito. Pero alam naman po natin sa pag-aaral ng theology, ay dapat consistent tayo doon. So ang tanong po natin, alin po sa dalawang pahayag ang mali? Yung una o yung ikalawa? Sino ba talaga ang scapegoat? No? So, hindi lang naman po yan yung mangangaral na nagtuturo ng ganyan doktrina. Napakarami pa po, no? So, ngayon, sa Levitico 16, ang talata is 1 hanggang 26, no? Meron pong dalawang goat yan na kambing, no? Sabi diyan, the first one was offered as a sacrifice to atone for sins of the Israel. Tandaan po, no, yung unang goat ay sinacrifice para sa atonement ng kasalanan ng Israel. No? So, ang gagawin ng high priest ay i-sprinkle ang dugo ng kambing na yon sa most holy place. So this sacrifice made atonement for the sins of Israel, verse 12, no? So ngayon, yung second goat ay tinatawag na scapegoat, no? Mula sa Hebrew word na Azazel, nang ibig sabihin ay goat of departure or scapegoat. No? Ngayon, ang sabi ng isang Hebrew scholar or ng isang Jewish scholar, si Robert Alter, sa kanyang commentary, no, na ang Azazel ay isang proper name na mayroong uncertain meaning. So hindi natin kinakas out, no, na wala siyang definitive conclusion para kay Robert, no? So sabi niya, as is not represented as competing deity or demon. Okay? So, but the ritual depends upon a polarity between YHWH or the place of human civilization and Azazel, the remote wilderness, the realm of disorder and raw formlessness. So dito, yung high priest, tandaan natin, dito sa ikalawang goat, ay ikinonfess niya ang mga kasalanan at dinala sa wilderness ang goat to make an atonement. Ngayon, sa paniniwala ng sa isang denomination ng mga Seventh-day Adventist, no, si Ellen White, agree siya sa Orthodox Christian doctrine na si Jesus Christ yung unang goat. No? Na siya ang nag-offer ng kanyang katawan para sa kasalanan ng marami. So, wala tayong dispute doon. Ang dispute ay nandito sa second goat. Tayo kasi, naniniwala tayo, personally ako,
na ang ikalawa, parehong goat dito na nagre-represent ng atoning work of Christ o yung kapatawaran ng ating kasalanan, no? So, unang inadapt ito ni Ellen White nung binanggit sa kanya ito ni O.R.L. Crosier doon sa The Daystar Extra o February 7, 1846. So, after nung 1844, wala pang Seventh-day Adventist, doon pa lang sa Millerites, no? Ay binanggit na sa kanya ni Crosier na si Satanas yun at hindi si Jesus ang scapegoat. No? Kaya nung later umalis si Crosier sa Adventist, no, ay kanyang binago. Binago yung kanyang doctrine nung umalis siya sa Adventist, no. Siyang nagturo kay Ellen White, siya ring nagbago ng doktrina ng kanyang sarili, no. Kumbaga parang ako, no, lumabas ako sa SDA, nagturo sa akin na si Satan yung scapegoat, lumabas ako, binago ko yung doctrine kasi alam kong mali. Sabi dito ni Ellen White sa early writings, no, sabi niya diyan, okay, the sins which had been confessed while he was in the most holy place were placed upon Satan. So lahat daw ng kasalanan ay inilagay kay Satanas. No? Doon din sa Great Controversy, page 422. The scapegoat, Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will be placed. Inilagay lahat ng kasalanan. Ngayon, Brother Denmar, sabi mo kanina, mali yung doctrine namin. So kung mali, maglatag ka naman ng alternative. Bakit mo sinabing mali? Siyempre, hindi naman po makatwiran, mag-internal critic tayo, tapos napaka-bias natin. No? So, anong gagawin natin ngayon? Ilalatag natin yung alternative claim natin. No? So ito, ang problema kasi sa teaching, problema po kasi dyan sa teaching ay hindi po siya nag-a-agree sa sinasabi ng Biblia. No? Wala sa Biblia mababasa na dinala ni Satanas ang kasalanan ng mga masasama. Wala yun sa Bible. So, hindi natin siya mahanap sa Bible. So, therefore, kahit sabihin natin context, hindi na word for word. So, therefore, hindi na siya totoo. No? So, ano ba yung totoo tungkol sa atonement? Tanda po natin, ang tanong natin kanina, sino ang nagdala ng ating kasalanan? Sabi dito, no, sa Leviticus 6 verse 22, yung scapegoat shall bear upon him all their iniquities. So, dadalhin niya ang lahat ng mga kasalanan. So, sino yan? Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. O, kanino yan? Doon sa kordero ng Diyos. No? Who take away the sins of the world, na si Kristo. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Siya po ang nagdala ng ating kasalanan. Siya ay naging kasalanan para sa atin. Siya hindi nakakaalam ng kasalanan, mga kapatid at mga kaibigan, no? So dito maliwanag na ang Biblia, ang pinatutungkulan ng scapegoat ay si Kristo. No? At very consistent ang Bible diyan. Ang sabi diyan ni Peter, 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead in sins, should live unto righteousness, by whose stripes he were healed. No? So, dinala ang ating kasalanan doon sa krus. Ganun din yung sinabi ni Pablo sa Hebrews chapter 9 verse 28.
At sa Galatians chapter 3 verse 13, naging sumpa para sa atin si Kristo. Naging kasalanan siya para sa atin. Siya ang nagdala ng kasalanan natin sa krus, hindi si Satanas. Tandaan po natin ang atonement. Kailangang may bumuhos na dugo. Si Kristo namatay. Inisprinkle ang kanyang blood. No? Ngayon, nabasa natin ito mga to. So therefore, the scriptures teach us that una, he was a sacrifice for sin. At ikalawa, siya ang nagdala ng kasalanan ng mundo. Pareho lang yun. Yung unang goat, ang tumubos, yung ikalawang goat ang nagdala ng kasalanan. So therefore, sino po ito? Sino to? Si Kristo. Ano po ibig sabihin ng wilderness? Ang wilderness po ay tumutukoy sa outside of the city gate. Hebrews chapter 13 verse 12, to make the people holy through His own blood. So si Jesus Christ, batay po siya sa labas ng Israel. Pinalabas siya dun sa wilderness. Ang wilderness ay tumutukoy sa labas ng Israel. So, meron din pong ritual diyan na sa birds. But it doesn't mean na yung isang bird, sa Levitico chapter 14, tumutukoy kay Satanas. Hindi po. Lahat po ng bagay diyan sa Levitico, tumutukoy kay Kristo. Pareho lang naman po yan eh. It doesn't matter kung ang ginamit ay bird. It doesn't matter kung ang ginamit ay goat. Pero ano ang function ng goat? Ang function ng goat, he became a sin offering. He became who bore the sins of the world. Sino yun? Si Kristo. Lahat po ng bagay dyan kay Kristo. Wala kay Satanas. Matakot naman tayo doon. Tayo naman ay magkaroon ng kaunting takot sa sinasabi natin. Di ba? Karoon naman tayo ng kaunting takot. Kaya, conclusion natin. Dahil sandali lang tayo, gusto natin maraming nagtatanong. Ano conclusion natin? The Bible teach that Jesus fulfilled both parts of the atonement. Nagdala ng kasalanan, naging sin offering natin. Represented by two goats. So, hindi ka pwede maging sin offering kung ikaw ay makasalanan. Hindi ka rin pwede magdala ng kasalanan kung ikaw mismo makasalanan. So, Satan had no part to play in the atonement, and it's blasphemous to claim that he did. So, sabi ni Ellen White, dito sa 1897 yung ating ipinakita kanina. Some applied the solemn type, the scapegoat to Satan. This is not correct. Christ was the scapegoat. Ito pong manuscript 112 ay inirelease 15 sa Ellen White Estate. Pero ang nangyari, however, another copy has all 19 pages and is stamped Ellen G. White at the end of the 19th page. Ang nangyari po dito, nawala po sa Ellen White Estate yung copy ng manuscript. Sabi diyan, mysteriously, the page on which the quote appears, or in page 18, and the following page are missing from the Ellen White Estate's copy of the manuscript. So, ibig sabihin, inalis po nila yung copy ng quotation na ito ni Ellen White. So, ano ang totoong paniniwala ni Ellen White? Kaya nila tinanggal is what? Christ was the scapegoat, which the type represents. He alone can be represented by the goat,
Born into wilderness, he alone over whom death had not power was able to bear our sins. No? Kahit ako maniniwala ako dito kay Ellen White, no? Sumasampalataya ako dito na si Kristo talaga ang scapegoat. Pero yung una niyang sinabi na si Satan ang scapegoat, well, that is blasphemous. Hindi ko po paniniwalaan yun. Pero at this point, tama naman po si Ellen White na si Kristo ang scapegoat. Oh, 'di ba? So, maganda po ito na improvement ni Ellen White na nung unang itinuro sa kanya na yung scapegoat ay si Satan, 16 years later itinuro niya si Kristo na ang scapegoat. So, maganda po ito na improvement kay Ellen White. Ibig sabihin ay nagkaroon siya ng change of heart. No? Maganda po 'yun at hindi po natin tinututulan 'yun, no? Hindi po natin tinututulan. So therefore, no? Ang tanong natin, bakit po yung mga kapatiran natin diyan po sa church, mga Adventist, ay hindi po nagbabago ng stand? Oh, mas marunong ba kayo kay Ellen White? Mas divine or mas inspired ba kayo kay Ellen White? Hindi nyo ba alam na si Ellen White, according to fundamental beliefs, she has a prophetic authority. Ibig sabihin, kung prophetic authority, dapat pakinggan natin si Ellen White. Bakit ang stand natin si Satan ng scapegoat kung sinabi naman pala ni Ellen White, si Christ ang scapegoat? Hindi ho ba mas katanggap-tanggap na tanggapin na ang propeta na ating kinikilala ay nagpakumbaba? Kayo hindi. 'Di ba? Oh, sino ang mas inspired? Yung nagpakumbaba o yung hindi nagbabago ng posisyon? Oh. Mga kaibigan, no? Hindi po natin intensyon na manira. Intensyon po nating mag-educate. Ini-educate po natin na sa Bible, in accordance, in agreement with the second quote of Ellen White in manuscript 112, ito yung tamang interpretation na si Christ po ang scapegoat, hindi po si Satan. O hindi po natin pinapamalian si Ellen White, kundi itinutuwid natin kayo na sumusunod kay Ellen White. No? Kayo po ang tinatama natin dito, hindi si Ellen White, kasi tama si Ellen White. Kayo ang nagkamali. So, you should be humble. We should be open in correction na si Jesus Christ ang scapegoat. Oh. So, wala po tayong intention. Bagkos sinusuportahan pa natin, pinapatatag pa natin ang inyong paniniwala do sa propeta ninyo. Oh. So, yun lang at back to you, Brother Rasha.